sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa video nating ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamahalagang modernisasyon na natapos na ng Hukbong Katihan ng Pilipinas o Philippine Army, ang kanilang Unmanned Aerial Systems o UAV program, na kung saan nakumpleto na ng kumpanyang Elbit Systems. Isa itong malaking hakbang patungo sa mas makabagong kakayahan ng ating militar, lalo na sa aspeto ng intelligence, surveillance, at reconnaissance o tinatawag nating ISR capabilities. Ngayon, maaaring marami sa inyo ang hindi pa nakakaalam ng proyektong ito dahil ayon sa ilang ulat, hindi ito agad isinapubliko ng Philippine Army noong una. Sa katunayan, ang impormasyon tungkol dito ay unang inilagay ng tahimik lamang sa isang resource page noong 2024 at hindi pa ito naipost sa social media dahil mismo sa kahilingan ng mga opisyal ng Army. Pero ngayon, maaari na nating pag-usapan ng mas bukas ang proyektong ito at unawain kung gaano ito kahalaga para sa seguridad ng ating bansa. Una, alamin natin ang UAV project na ito ay hinati sa tatlong antas o tinatawag na Tier 1, Tier 2, at Tier 3 systems at bawat isa ay may kanya-kanyang papel depende sa lawak ng operasyon. Para sa Tier 1, ito ang antas na nakalaan para sa mga maliliit at short-range na drone. May dalawang uri dito, isang quadcopter VTOL o vertical takeoff and landing model, at isa namang fixed-wing hand-launched model. Ang ibig sabihin nito, madaling ma-deploy ang mga UAV na ito kahit sa gitna ng kagubatan o sa isang maliit na command post. Ang dalawang uri na ito ay parehong ginagamit para sa surveillance at reconnaissance o pagmamanman at pagkuha ng impormasyon sa mga target na lugar. Ayon sa ulat, ang TOR, Quadcopter UAV, ang ibinigay ng Elbit Systems para sa battalion-level operations, habang ang Skylar 1, Lex UAV naman, ay para sa brigade o division-level missions. Sa madaling sabi, bawat antas ng unit ng Philippine Army ay magkakaroon na ngayon ng sarili mga mata sa himpapawid, na makakatulong sa kanila para tukuyin ang galaw ng kalaban o magplano ng operasyon ng mas epektibo. Lumipat naman tayo sa Tier 2, kung saan mas malaki at mas advanced ang UAV system. Dito, pumasok ang Skylar 3, Tactical UAS, na kayang lumipad hanggang 50 kilometro ang operasyon. Ito ay isang medium-sized fixed-wing UAV na inilulunsad gamit ang mobile rail launcher. Ibig sabihin, madali itong mailunsad mula sa isang truck o mobile platform, at maaari itong manatili sa ere ng mas matagal, para magsagawa ng reconnaissance sa mas malawak na lugar. Ang sistemang ito ay itinuturing na pang-area command capability, kaya napakalaki ng maitutulong nito sa mga operasyon sa malalayong lugar, lalo na sa mga rehiyong may presensya ng mga rebeldeng grupo o terorista. At para naman sa pinakamataas na antas, ang Tier 3, dito makikita ang tinatawag na medium altitude, Long Endurance UAV o MALE UAV. Ito ang mga drone na may kakayahang lumipad sa mas mataas na altitude, mas malayo ang naaabot, at mas matagal sa ere. Ang Elbit Systems ay nag-deliver sa Philippine Army ng HERMS 450 system na kapareho ng ginagamit na rin ng Philippine Air Force. Ang nasabing UAV ay may kakayahang magdala ng payload para sa intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance missions. Ibig sabihin, hindi lamang ito nagmamanman, kundi maaari ring gamitin para sa pagtukoy ng mga target, pagsubaybay sa mga galaw ng kalaban, at pagsuporta sa mas malalaking taktikal na operasyon. Kung ating susuriin, ang kumpletong package na ito mula Tier 1 hanggang Tier 3 ay isang game changer para sa Philippine Army. Maaalala nitong mga nakaraang dekada, ay umaasa lamang tayo sa mga reconnaissance mission ng Air Force o sa mga manual na obserbasyon mula sa lupa. Pero ngayon, dahil sa tulong ng mga unmanned aerial vehicles na ito, magkakaroon na ng real-time intelligence ang mga tropa sa field.
Mas mabilis nilang makikita kung saan nagtatago ang kalaban, kung saan may banta, at kung paano nila mapaplano ang kanilang galaw ng may mas mataas na tsansa ng tagumpay at mas mababang panganib sa buhay ng ating mga sundalo. Habang pinag-uusapan natin ang mga drone, magandang banggitin din ang halimbawa ng ating kapitbahay na Indonesia, na kamakailan lamang ay umorder ng 12 Anka Combat-Capable Unmanned Aerial Vehicle mula sa Turkey's TUSAS o Turkish Aerospace Industries. Ang Anka ay tinaguriang UCAV o Unmanned Combat Aerial Vehicle, ibig sabihin ay may kakayahan itong magdala ng sandata o bomba. Isa itong patunay na lahat ng bansa sa rehiyon ay seryoso sa pagpapalakas ng kanilang unmanned aerial capabilities. Pero ang nakakagulat na bahagi ng kwento ay ito, ayon sa mga ulat ng Indonesian news agency Antara, mayroon na ring iba't ibang Israeli-made unmanned aerial vehicles, ang Indonesian Armed Forces gaya ng Searcher 2, Aerostar Tactical UAV, at Orbiter 2B. Nakakagulat ito dahil alam nating ang Indonesia ay isang Muslim-majority country na matinding taga-suporta ng Palestino at isa sa mga malakas na kritiko ng Israel. Ang Searcher 2 ay produkto ng Israel Aerospace Industries, samantalang ang Aerostar at Orbiter 2B naman ay gawa ng Aeronautics Defense Systems, parehong kumpanyang Israeli. Ayon pa sa ilang ulat, nakakuha pa raw ang Indonesia ng cybersecurity systems mula sa Israel ilang taon na ang nakararaan. Isang patunay na kapag usapin ng pambansang seguridad at depensa, minsan ay lumalampas pa ang mga bansa sa usaping politikal para lamang mapanatili ang kalamangan sa teknolohiya. Sa kabuuan, ang mga balitang ito, mula sa Unmanned Aerial Vehicle Program ng Philippine Army, hanggang sa modernisasyon ng mga kalapit bansa, ay nagpapakita na patuloy ang pagbabago at pag-level up ng ating defense sector. At masasabi rin na kahit na paunti-unti, ay makikita naman na tiyak na patuloy ang pag-unlad at pag-usad ng sandatahang lakas, kahit na nagkakaroon ng problema sa pondo. Sa panahon ngayon na puno ng hamon sa seguridad at sa pagbabago ng anyo ng digmaan, mahalagang ang ating sandatahang lakas ay hindi lamang nakatutok sa tradisyonal na labanan, kundi maging handa rin sa makabagong paraan ng pakikidigma, mula himpapawid hanggang cyberspace.